Matapos naman ang magulong demolisyon kahapon, voluntaryo nang nagbaklas ng kanilang mga bahay ang ilang pamilya sa Guatemala compound. Ang bangketang naging sentro ng kaguluhan, nagsilbi nilang pansamantalang matutuluyan sa magdamag. May news to go si Jay Sabale live. Jay. Hawi bakas pa kaninang umaga ang panlalaban ng mga residente kahapon sa demolisyon. Nagkalat dito ang mga bubog bato at iba pang debris. Ang mga pamilyang apektado ng demolisyon, patuloy na lamang ang ginagawang voluntary demolition. Maingat na kinakalas ang mga yero at kahoy mula sa kanilang mga dinemolish na bahay upang magamit pa muli ang mga materyales. Nagkasya na lang din sila sa bangketa ang mga apektadong residente, at naglatag na lamang ang iba ng sapin sa kalsada kung saan sila nagpalipas na gabi katabi ang kanilang mga gamit. Di na kasi makabalik sa kanilang mga bahay ang mga taga rito dahil nilagyan na ng bakal na harang ang compound. Meron ding tent sa harapan kung saan may mga security guard na dineploy upang bantayan ang voluntary demolition. Si Mariano Gurapo, isa sa mga nanlaban kahapon, wala na raw magawa kundi baklasin ang kanyang tirahan. Di raw niya alam kung saan silang pamilya titira. Kasi ang ino-offer daw na relocation sa Laguna, lupa lamang at di raw lahat mabibigyan. Sabi ko lang kay Mayor Binay, wala na kaming magagawa. Ginawa niya na yung gusto niya Napalis niya na kami. Sabi niya, ganito sa Makati, ang mga mayayaman ang may karapatan. Pero kaming mahihirap, walang karapatan dahil wala kaming sariling lupa. Yan ang sinasabi niya nung giniba niya yung bahay namin. Hindi namin pag-aari ang lupa, pero hindi naman namin pinagkakait. Bagaman may ilang residente rito ang sumama sa relocation site, marami pa ring piniling dito muna sa lugar. Tulad ng pamilyang pansamantalang tumutuloy sa evacuation area. Sabi nila wala raw silang matutuluyang matino. Kagabing araw ay di sila nakatulog na maayos dahil sa tulo ng tubig sa bubong ng gym na kanilang tinutuluyan. Si Tatay Nestor, mangiyak-ngiyak habang sumusubo ng kaning walang ulam ni sabaw. Mahigit 20 years na raw kasi sila nakatira rito sa lugar at ngayon lamang daw nangyari sa kanila ito. Nag-aalala siya sa kanyang 4 na anak na nag-aaral, lalo pa raw sa kanyang college o sa kanyang panganay na third year college ngayon sa Universidad ng Makati. Ayaw ko di naranasan ko. Gusto ko sila mag-aaral sila maayos para hindi sila katulad ko. Yan lang naman ang Pasado alas 8 ng umaga, dumating na rito ang mga tiga-local government unit ng Makati upang linisin ang mga debris at nandito na rin ang ilang truck na kasama sa Balik Probinsya program. Jay Sabale, GMA News.